Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin, palakpakan natin ang mabuting balita. Gusto ni Jesus na makapagpahinga ang mga alagad. Kasama siya. Sabagat kung ilang linggo na sila'y napagal, napagod sa pagtuturo, sa pagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman, at sa pagpapalayas ng mga masamang espiritu sa inaalihan nito, kailangan ng kanilang pagod na katawan ang kaunting pahinga. Kaya sinabi niya sa mga alagad, magtungo kayo sa isang ilang na dako nang kayo'y makapahinga ng kaunti. Yun ang magandang plano. Pero nangyari ba? Hindi. Sapagkat kung iisipin natin sa unang pagpakikinig natin sa nasabing ebanghelyo, tila baga ang mga tao, oo, may pangangailangan sila, pero tila baga sila ay manhid na. Tila nawala na ng awa at unawa sa kalalagayan ni Jesus at ng kanyang mga apostoles o mga alagad, na sana'y mabigyan ng kaunting pahinga si Jesus at mga alagad. Pero sa nasaksihan ni Jesus, yung patungo sila doon sa ilang nadako, paglunsad pa lang, ay nahabag na siya sa mga tao. Na ang mga taong ito ay maraming pangangailangan. Hindi nga sila makakain, pero inuna pa rin ang kapakanan ng maraming tao. At kung iisipin ng mga alagad, ano ba naman itong aming guro? Ito namang si Jesus, hindi na ba kami makakapagpahinga o mabibigyan ng pagkakataong mamahinga? Pero iyon ay nagbigay o nag-iwan ng isang eloquent lesson sa mga alagad, sapagkat sa darating na mga panahon, ganoon din ang kanilang mararanasan kapag patuloy na silang pinahayo ni Jesus, pinangaral ng mabuting balita, at isinugo pang magpagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman at maging ang pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga inaalihan nito. Ito din ang magandang paalala sa atin. It is an eloquent lesson for all of us too, para sa atin din. Ito yung napakagandang iniwang aral ng ating ebanghelyo ngayong 16 na linggo sa karaniwang panahon. Ano yon? Ang tumulad tayo kay Jesus, ang mahabaging Jesus sa katauhan ng marami sa atin. Kung naalala nyo, nung pandemya, ilang taon yan, ang mga doktor, ang mga nurses na sa buong bansa ay nasaksihan natin, natunghayan natin sa telebisyon, nabasa natin sa mga periodiko, na ang mga manggagamot at mga nurses ay hindi na inisip ang kanilang kapakanan. Maraming naghandog ng buhay upang maraming mga biktima ng COVID-19 ang mabigyan ng buhay at lakas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga nurses, mga doktor na makabagong Jesus, ang mahabaging Jesus ng ating panahon ngayon. Mga guro ay sa mga private school, hindi man malalaki ang sweldo kumpara sa nasa pampublikong paaralan. No? Pero
sila ay pangalawang magulang palibhasa at inako ang mahalagang gampanin para sa kapakanan ng maraming mga kabataan. At ngayon, natutuwa tayo, ang misang ito'y para sa maraming kabataan, para sa kabataan ng parokya. Amen? Isipin nyo ang kapakanan ng ating mga guro. Yung kanilang maghapon, nakatayo, matiyaga, nagbabahagi ng karunungan, at hindi lang karunungan, kasama na rin yung pagmamahal. Bakit? Sapagat maraming mga estudyante, ayon sa pag-aaral ngayon, na mga bunga ng mga broken homes. Nagkahiwalay na mag-asawa, kanilang mga magulang, at yung iba kailangan mahiwalay upang mangibang bansa makapaghanap buhay at nang sa gayon maibigay ng magulang ang para sa mabuting edukasyon at mabuting hinaharap ng kanilang mga anak. Andiyan ang mga guro, nandiyan ang mga guidance counselors, nandiyan ang mga school administrators, na para sa intervention ng mga estudyanteng, bakit na itatanong, ganito ang pag-uugali ng estudyanteng ito? Bakit kakaiba? Hindi ba siya nanggaling sa mabuting pamilya? Bakit? Ano yung nagmamanifest? Bilang estudyante, nandiyan ang intervention. At unang-una na nga ang mga guro na sa maghapon ay kaharap at kausap ng mga estudyante. Palapakan natin ang Panginoon para sa mga guro, para sa mga school administrators, guidance counselors, spiritual directors, and advisors. Huwag na tayong lumayo sa mga magulang, nanay at tatay. Ang nanay at tatay nang ikaw ay isilang, iluwal sa liwanag, nandun na yung walang humpay na pagmamatsyag, pagtingin sa atin ng ating mga magulang, ni nanay at tatay. Unti-unti nating paglaki at paglago bilang tao, nandun ang walang humpay na pagbibigay ng pagmamahal sa pag-aalaga sa mga anak, sa pagbibigay ng lahat ng makabubuti sa anak, hanggang may asawa na nga at may pamilya na ang anak, madalas ay nakasandal pa rin sa poder ng magulang, ni nanay at tatay. Hindi nagbabago ang kanilang pagmamahal at malasakit para sa kanilang mga anak. Ang mga makabagong pastol at ang mahabaging pastol na tulad ni Jesus sa katauhan ng ating mga magulang. Malakas na palakpak para sa ating mga magulang. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay inaasahan ni Kristo. Yung makita natin, okay, napapagod tayo, napapagal. Okay lang, sabi niyo, mapagod ang katawan, pero yung pagod na puso, isip at kalooban, mas mabigat. At mas matagal ang paghihilom doon sa proseso, mga kapatid at magulang, kaibigan. Pero ang mahalaga, ang matularan natin si Jesus. Ang magandang leso na iniwan sa atin, sa ating ebanghelyo ngayon, maging mahabaging Jesus at tunay na pastol ng kasalukuyang panahon. Paggabay natin sa isa't isa, pagmamalasakit, pagmamahal natin sa isa't isa, yan ay patunay lamang ang Jesus na ating sinasambit, pangalang Jesus, ating Diyos at Panginoon, buhay, sapagat tayo'y tumatalima sa Kanyang magandang aral na iniwan sa atin
maging mahabaging pastol at panibagong Jesus ng ating panahon ngayon. Amen.